Welcome to Kwentong Barbero. Chismis o totoo? Ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin, at chismis na madalas sabihin na kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen, at kasaysayan Pilipino ang ating binubusisi. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, di ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Sabi nila, huwag kang mag-fit ng damit sa Robinson's Galleria. Pero saan nga ba nagsimula ang kwento ng kalahating ahas, kalahating tao na anak daw ng may-ari ng mall? Isang urban legend na kumalat noong 1990s ay may anak daw ang may-ari ng Robinson's Galleria na kalahating tao, kalahating ahas, at ito raw ay nakatago sa basement ng nasabing mall. Ang mga fitting room raw dito sa mall ay may lihim na lagusan para manghuli ng mga babaeng biktima. Ang pangalan ni Miss Alice Dixon ang madalas na lumalabas na nabiktima ng nasabing ahas sa mall. Nawala raw ito ng ilang araw matapos pumasok sa fitting room. Ngunit ang hindi alam ng nakararami ay pati si Miss Rita Avila ay nabiktima din daw nito. Pero lumabas rin naman sa isang TV interview si Miss Alice na nagsasabing walang katotohanan ang lahat ng iyon. Ngunit ang sabi-sabi ay napatahimik daw siya dahil sa di umano'y nabayaran ng malaking halaga. Habang si Miss Rita Avila ay walang comment hanggang ngayon. Ayon naman sa Chinese culture, ang ahas ay hindi kinakatakutan. Bagkus, ito ay itinuturing na maswerteng hayop sa gisag ng katalinuhan at tayamanan. Kaya raw kahit kalahating ahas ang anak, sinasabi hindi itinakwil kundi inalagaan ng bihim. Pero teka, may mas malalim pang ugat ang kwento ng kalahating ahas. Isang lumang sulat mula sa panahon ng mga Kastila na isinulat ni Father Ignacio Francisco ang nagsasalaysay ng mga kakaibang nilalang sa kabundukan ng Visayas. Mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Bagamat hindi eksaktong ahas, pinaniniwalaan ng ilan na ang mga ganitong kwento ay patunay ng matagal ng paniniwala sa mga mutant o nilalang na may kakaibang anyo. Ang mga kwentong ito ay ginagamit minsan bilang babala sa mga lumalabag sa paniniwala o moralidad ng mga panahon na iyon. Si Miss Rubina Go Kong Wei Pe ang anak ng negosyanteng si Mr. John Go Kong Wei at ngayon ay tagapamahala ng Robinson's Retail Holdings ay nagsalita na ukol sa chismis. Sa isang panayam, binanggit niya ang chismis bilang nakakatawa pero nakakainsulto rin. Aniya, hindi raw ito totoo. At kung meron mang kalahating ahas sa mall nila, sana raw ginawa na nilang itong attraction. Madri daw ang kanyang payag. Isa itong alamat na lumaki at naging bahagi ng pop culture. Pero bakit nga ba madaling kumalat ang ganitong klaseng kwento? Takot? Intriga? At ang likas nating hilig sa kababalaghan. Ang chismis kahit walang basehan ay may kapangyarihang paulit-ulit na buhayin ng isang alamat. Walang matibay na ebidensya. Tinuldukan din ito ni Miss Alice Dixon nang mag-release siya ng vlog noong 2020 para linawin ang pangyayari. Kaya ang verdict natin, ito ay isang chismis lamang or urban legend ika nga. Pero kahit ilang dekada nang lumipas, ang alamat ng kalahating ahas ay buhay pa rin sa alaala. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.